Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your Rodriguez Mamasigli channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon ito, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap? So guys, this reading is a journey lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and i-notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, saway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Pisces? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mahagilap Pisces? So let's see and watch this. Ito na, hagilapin natin at bubungkalin natin buong pagkatao mo. Angel Spirit, let's give information po. So, there's a 4 of Wands, something celebration. No, unti-unti ka na makakaranas sa celebration dito. No? Makakantan mo ng tagumpay dito. This is something happiness, no? And smile. No? Makakasmile ka na talaga. Now, this is something, the 4 of Wands, something celebration. 4 of Wands, something on twin flame energy, soulmate connections. And there's a homecoming and family gathering. And there's something that's Ten of Pentacles with a long term. Wow! Financial security. Na magkakaroon ka ng celebration na magdadala sa na pang matagalang sitwasyon. No? Magkakaroon ka ng kaligayahan na nag-uumapaw. Some of you guys, no? There's something inheritance. So may mga bagay na minana ka dito or mamanahin. No? There's a Chariot card. No? There's something in an action and movement. Na magkakaroon kayo dito ng something changes sa buhay mo, no, gagalaw ng sitwasyon mo, no, kumaga makakalaya ka dyan sa problema mo. And there's a 5 of Cups, no, may mga disappointment, of course, may mga regret ka lang dito na kailangan mo lang tanggapin. And there's a 2 of Wands, by choices, pili mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo, timbangin mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo, no? Alisin mo yung mga bagay na hindi na nagsiserve sa'yo. Nangihinayang ka, ganun talaga, kailangan mong pakawalan at bitawan na yan. And there's an Emperor, maging mature ka at maging grounded ka sa mga desisyon or gagawin mo, even your actions. No? Pangatawanan mo yung magiging desisyon mo dito, kailangan mo na palayain ng lungkot at of course, ang yung mga panghihinayang sa lahat ng bagay. No? Kung bagay, iikot ng kapalaran dito, magkakaroon ng mga changes and development, magdadala sa ng long-term success, and there's a lot of events and celebration coming in for you. What is the 4 of Wands? The 4 of Wands represents the 2 of Pentacles. Maging balanse ka. Maging balanse ka physical and mental and emotional. Kailangan magkaroon ka ng control dito, no, sa ginagawa mo. No, enjoyin mo lang yung ginagawa mo, mahalin mo lang yung ginagawa mo. No, so let's see what is additional messages with the Knight of Cups. Now, there's something you wish to implement. Some of you matutupad na talaga yung pangarap mo. No, magkakaroon ka na talaga ng financial security, yung hindi mo na po problemahin, no? Financial freedom. No, maaaring magtutuloy-tuloy na yung sa negosyo mo, sa trabaho mo, yung mismong bayad sa kuryente, sa mga bayarin, sa bills, sa lahat ng mga expenses mo, hindi mo na po problemahin. And the Chariot card represents the Kingman. No, basta baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo na yung pananaw mo. No, this is something guys na sistema na kailangan mo ng baguhin. No, isa yan sa nagbibigay negatibo, kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung magandang kapalaran para sa'yo. What is the 5 of Cups? Represents something the 5 of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage dahil din dito sa kumbaga nangihinayang kang pakawalan, no, nangihinayang kang i-surrender. So kaya kailangan kumbaga nagkakaroon ng self-sabotage kasi nag-i-stay ka pa no, ayaw mo tong bitawan, wala ka nang napapala, no, puro kagastusan pa to, no, at alam mong nahihirapan ka na, kailangan mo na tong i-let go. What is the 2 of Wands? Represent with a full card. No, there is a leap of faith.
Dahil sa pananampalataya at tiwala mo, no, bibigyan ka ng pagkakataon ng ating Panginoon para pumili na ano man yung mga bagay na priorities mo or gusto mong mabago. What is the Emperor? There's an hirap ka something moving forward. Maging mature ka na. No, sa mundong ginagalawan mo, kapag alam mong hindi na nagwo-work, just letting go. No, alam mo kung itong bagay na to, magdadala sa expansion, no, kung continue what you doing. No? Sinasabi dito na kailangan mo marunong ka mag-surrender. No? Let's see what is the Four of Wands because that's Two of Pentacles. Represent for your higher fans, or there's something lesson learned. Matuto ka na from the lessons, sa mga leksyon, yung mga bagay na pinagdaanan, matuto ka na. So let's see what is the Ten of Pentacles and the Nine of Cups. Represent with the Sun card. There's a pure positive outcome. Matuto ba talaga yung mga plano mo? Hindi lang tungkol sa finances, tungkol din sa kaligayahan mo. No, pagdating sa buhay, pag-ibig, maaaring makilala mo na yung tao magpapatibok sa pihikang puso mo. No, there's a Nine of Pentacles, maging secure ka lang. No, sa lahat ng plano, lahat ng mga bagay na meron ka. Baguhin mo na yung mindset mo, yung perspective mo, no, yung way mo, how to manage your life. No, hindi ka na dapat nag-share ng kahit anong information with other people kasi nagagamit ito against sa'yo. There's the word curse of represent something, a word, a new beginning, a brand new beginning. Nababaguhin na yung buhay mo dito, na maaaring makakapag-travel ka na. There's something success coming for you with a Queen of Swords. No, lilinisin mo at of course tatanggalin mo na yung mga magsisilbing balakid sa'yo. No, even your behavior. No, ngayon magtitiwala ka mananampalataya sa ating Panginoon, may kapal na lahat ng mga bagay na binabahagi sa iyo. It's a God purpose. What is something the Emperor because the Eight of Cups? Represent with the Eight of Pentacles. Just focus, no? And mature enough. Maging mature ka sa mga decision mo na hindi ka dapat nagpapa-apekto sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo. Kung ito yung bagay na ito makakasira sa iyo, let it go. Pakawalan mo. Itong bagay na sa'yo, hindi na nakikita yung importansya mo, pakawalan mo. Maging mature ka. Hanapin mo yung magdadala sa'yo ng growth and expansion. So let's see, what is additional messages na pagdating sa finances and career? Finances and career represent what? Represent with the Queen of Wands. Confident. Lakasan mo yung loob mo, maging matapang ka dito. Kailangan palaban ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. No? Kailangan na hindi ka duwag. Kailangan makapal ang mukha mo dito. There's a Four of Swords, something rest. So, kailangan mo ipahinga yung utak mo. Ang dami mo tumatakbo sa isip mo. Plano. Makinig ka sa inner voice mo. There's a tower moment for a major changes. Malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Kung bibigyan mo ng seguridad, lahat ng plano mo, lahat ng gusto mo, dapat tuparin mo. No? Dapat be assertive on your grounds. Hindi ka dapat dumidepende sa ibang tao. Kasi some of them, kumbaga may insecurities, no? Dahil may mga bagay o plano ka na gusto mo mangyari tapos kakadlangan. Dahil parang hindi ka matupad, hindi matupad yung mga gusto mo. No? Napaka-inggitera ng tao na yun. Ibig sabihin na ganon. Bigyan mo ng, kumbaga, bigyan mo ng limitation yung sarili mo, no? Na huwag ka dapat dumidepende sa ibang tao. And there's a form of something reevaluate or analyze. Ngayon dapat marunong ka mag-visualize. Marunong ka dapat bumasa ng tao. Itong tao na to, itong offer ba nito is something pure. There's something hidden intention. There's a Queen of Pentacles. Pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo guys, no, maging mature ka. Kasi hindi lahat ng tao natutuwa sa success na tinatamasa mo. And because there's a Two of Cups with a partnership. No? Mag-ingat ka rin with a partnership dito. So let's see what is additional messages. No, pagdating sa finances and career. For finances and career represent what? There's something the King of Pentacles. Maging secure ka at practical ka pagdating sa pera. Maging mature ka how to manage and control that. And there's a Knight of Wands for something slowly. No, maging mahinahon ka. No, slow down dapat ang atake mo dito. Hindi ka dapat padalos-dalos. No? Kapag alam mong walang benefits so, wala ka makikita, wala ka makukuha profit dito. No, pakawalan mo yan, tigilan mo yan. This is something the King of Pentacles. Maging practical ka. Kumbaga maging realistic ka dito. Kumbaga, dapat alam mo yung realidad. There's a King of Cups.
No, there's something supportive provider na tumutulong sa'yo. And there's a judgment, no? Kailangan mo dito palaguin yan dahil ito tumutulong sa'yo, baka magsawa to. Or either may gumagabay sa'yo dito, ancestor guides. No, yung maumong tatay, no, lolo, na ginagabayan ka every step of the way. There's a page of course by intuitions, no? Tumatalas ang intuition and vibrations mo, how to manage and of course, how to have the expansions pagdating sa finances. And this is something that I have sold. Some of you guys nagkakaroon ng anxieties dahil din sa pag-overthink. Isa sa ito sa kalaban mo, yung anxieties, depressions, overthinking. No, sa isip, sa utak ka talaga mahina. Dahil ito yung ginagamit mo eh. So let's see, what is additional messages? Pagdating naman tayo sa love life. There's a 6 of cups, there's a past person coming back. Na may taong babalik from the past, pero kailangan mo proteksyonan yung sarili mo. Dahil hindi mo alam kung ano yung intention nito. And there's a strength card, kailangan mo lakasan ang pakiramdam mo, lakasan mo yung loob mo. Dapat matapang ka dito. There's a 7 of wands, proteksyonan, pangalagaan mo yung sarili mo. No, dahil hindi mo alam kung ano yung intention nito, baka guluhin ka with the 7 of cups. No, baka guluhin ka, linlangin ka, baka magdala sa'yo ng financial crisis o financial loss. No, imbis na naka-recover ka na, baka magdulot pa sa ito ng kawalan ng trabaho dahil mawawala ka sa focus. No, iiwas ka. At the same time, parang magiging martir ka pa dito. No, dahil sa pagiging marupok mo, naging martir pa ang ending mo. So, let's see, about naman tayo sa kalusugan. There's a 6 of Pentacles, there's a give and receive something by the universe. Maging balanse ka pagdating sa kalusugan mo. There's a 5 of wands in reverse, something magagaling ka sa iyong karamdaman. There's a hermit card, no? Buksan ang isip mo about sa spiritual. No, may mga bagay kang nararamdaman na may gumagawa pala lang hindi maganda sa'yo. Especially with your ex. No, especially with your friends. Especially with your environment. And there's a temperance. A perfect timing, guys. Okay, there's a perfect timing for you. You're also with dealing with a Capricorn, dealing with a Taurus, and of course, dealing with a Scorpio. No? And of course, there is something, the King of Wands, something ambitions. Na unti-unti mo na makikita yung mga possible. No? At magiging maganda sa kalusugan mo. Umiwas ka na sa mga bagay na bawal sa'yo. May gabay ka, tumutulong sa'yo na ano man yung mga bagay na kailangan mong iwasan. Excuse me. And of course, there's an Ace of Cups, no? The more na in love ka, the more na masaya ang puso mo. No? Nagagawa mo lahat ng bagay na hindi mo kayang gawin. Iba yung nagbibigay ng motivation ito. So, let's see. What is additional messages of all areas of your life? All aspect tayo, guys, ha? There's a devil card. Sabi ko na, it's all about black magical devil card. Toxic. And there's an Ace of Swords. Malalaman mo na, mawiwindong ko. And there's a King of Swords. Kailangan mo na itong putulin. Na may kadenang nilagay sa'yo. Na kailangan mo nang maputol. No? There's a lot of offer. Imbis na dumating yung offer na to, puro kamalasan ng dulot. Now, there's a Wheel of Fortune. See, I told you, imbis na swertihin ka with the Wheel of Fortune, minamalas ka. Inoolat ka. Inaalat ka. No, this is something, guys, with Ace of Pentacles. So, see, pagdating sa'yo, Pisces, ang laking opportunities na dumarating. Malaking pera lagi ang papasok. Pero dahil dyan nakaharang. Now, there's a lot of negativities, toxicities, no, na may ginawa dito with the black magic and vogue. Binigyan ng pampamalas ang iyong hanap buhay, relasyon, at kalusugan. And there's a Knight of Swords. Kailangan mo nang putulin to, actionan to para matanggal na tong kamalasan na to na magdadala sa iyo ng financial windfall. Now, this is something financial security na maaaring, kumbaga, you have also potential for abundance. No, kayang-kaya mo palaguin, pagandahin ang iyong finances, no? Kaya mo maging maunlad. Nga lang talaga may humahan lang. So, guys, this is special gabay. This is a special gabay for from the sign of Pisces. So, this is a special gabay for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of Pisces. So, Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey lamang din at makaka-resonate. Kung hindi lamang po ang makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like,
and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update request. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babush.